Kataganang Buhay, Agosto 2026. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Sa unang kabanata ng kanyang mabuting balita, binibigay sa atin ni San Lucas ang tanging pahina sa Bagong Tipan kung saan ang mga pangunahing tauhan ay dalawang babae, sina Maria at Elizabeth. Si Elizabeth ay naninirahan sa isang nayon malapit sa Jerusalem, mga 150 kilometro mula sa Nazareth. Pagkatapos matanggap ang pagpapahayag ng anghel na siya'y magiging ina ni Jesus, sinimulan kaagad ni Maria ang mahabang paglalakbay patungo roon. Hindi natin alam ang mga detalye ng paglalakbay. Ang alam lang natin ay nagmadali siyang magtungo kay Elizabeth. Ngunit bakit siya pumunta roon? Pumunta si Maria upang ibahagi ang kagalakang ito sa mga taong tulad niya na nakatanggap mula sa Diyos ng biyaya ng isang sanggol at maging malapit sa Kanya at tulungan siya sa mga huling buwan ng kanyang pagbubuntis. Ito ang kwento ng dalawang babae, ng dalawang imposibleng pagbubuntis. Sino pa ang mas makakaintindi kay Maria kaysa kay Elizabeth at makibahagi sa karanasang ito? Mula sa pagtatagpong ito, dumaloy ang awit ng Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Sinulat ni Martin Luther sa kanyang komentaryo sa Magnificat. Ang kanyang mga salita ay pagpapahayag ng dakilang pag-ibig at matinding kagalakan na siyang nagpapaliwanag kung bakit ang kanyang kaluluwa at buhay ay itinataas sa Espiritu. Hindi sinabi ni Maria, "Dinadakila ko ang Diyos," kundi dinadakila ng aking kaluluwa, na para bang sinasabi, ang aking buong buhay at ang aking pakiramdam ay, wika nga, tinataguyod ng pag-ibig ng Diyos. Ang pandiwang dakilain na ang nangangahulugang gawing dakila ay nagpapakita ng isang kagalakan na pinasiklab ng pagtuklas na ang Diyos ay mas dakila kaysa sa inaasahan natin. Ang kagalakang ito'y sinasalamin ng isang matinding pagpapakumbaba, pasasalamat at pagkilala. Tulad ng binibigyang diin ni Hermes Ronchi, ang Magnificat ang Ebanghelyo ni Maria, ang kanyang mabuting balita na umaabot sa lahat ng henerasyon. 10 beses na inuulit ng dalagang mula sa Nazareth na siya ang gumawa, tulad ng isang panibagong 10 utos na bumabaligtad sa pangangatwiran ng mundo. Natural lamang na tanungin natin ang ating sarili kung napanatili ba natin ang pagkamangha at paghanga sa ating pang-araw-araw na buhay at sa ating panalangin tungkol sa mga ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos. Kung walang pagiging bukas sa mga pagbabago at sorpresa nito, ang pananampalataya ay maaaring maging isang nakakapagod na panalangin na unti-unting kumukupas at nagiging isa lamang kinagawian ng lipunan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ang awit ni Maria ay hindi lamang isang personal na panalangin ng papuri, kundi isang pagpapahayag na makikilala sa patuloy na pagtukoy sa mga pangungusap mula sa banal na kasulatan, na nagpapahiwatig ng pinakamalalim na hangarin ng Diyos para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ang pagpuri sa Kanya ay nangangahulugang pagpanig sa mga di pinapahalagahan ng lipunan
at maniwala na ang mundo ay maaari at dapat magbago. Ang mga salita ng awit na ito ay nag-aanyaya sa atin na unawain ang nakapagliligtas na pagpasok ng Diyos sa ating personal at pangkomunidad na kasaysayan, dahil tinutukoy nito hindi lamang ang ating personal na karanasan, bagkus ang karanasan ng lahat mula sa kasalukuyang sandali hanggang sa bagong langit at bagong lupa na pinasimulan ng panlipunang pagbabago ng mabuting balita. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Inaanyayahan tayo ng mga salitang ito na gawing buhay na papuri ang ating buhay. Kilalanin ang mga dakilang bagay na nagaganap araw-araw. Inaanyayahan din tayong samahan si Maria sa pagpapahayag na ang Diyos ay tapat, na ang kanyang awa ay umaabot sa bawat henerasyon at ang kanyang kaharian ng katarungan at pag-ibig ay natutupad na sa atin. Nauunawaan ni Chiara Lubich itong nakakapagpabagong aspeto ng awit ni Maria nang sumulat siya sa isang grupo ng kabataan. Basahin ninyo ang Magnificat at matatagpuan ninyo ang una at pinakamakapangyarihang pahina ng doktrinang panlipunan ng mga Kristiyano. Sino ang magsasakatuparan nito at kailan ito magiging katotohanan? Patuloy na naghahanap ng kasagutan at isang paghamon sa atin ang mga tanong na ito. Ang pagpasok ng Diyos sa buhay natin ay hindi dapat manatiling limitado sa kaibuturan ng puso, kundi dapat maipakita sa ating mga ugnayan sa buhay ng lahat, sa istruktura ng lipunan, sa mga susunod na henerasyon.